pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan mga kapatid. Maliwanag po na sinasabi ni Kuya Daniel na may dalawang kampo na kung gusto mo maging malaya sa kasalan ay gumawa ka ng katwiran. Gusto ng Diablo na pagalitin ang tao dahil ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. At ang hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos ay hindi sa Diyos, nakasulat sa Santiago 1:20. Ikaw naman po, Brad Alvin, ano po ang iyong natutunan? Salamat po sa Diyos, Sis Mia. Maliwanag po na nakasulat sa unang Juan 5:11 na pinakikinggan ng Diyos ang mga pinananahanan ng buhay na si Kristo. Kaya malalaman po natin kung tayo ay pinananahanan ng buhay na si Kristo kung pinakikinggan po ng Diyos ang ating mga panalangin. On the other hand, meron pong hindi pinananahanan ng buhay na si Kristo, kaya kahit anong panalangin ang kanilang gawin, ay hindi po sila pinakikinggan ng Diyos. Kaya maraming salamat po sa Diyos sa katwirang ito na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Mula po dito sa lokal ng Margo sa Tuwi, Zamboanga del Sur, ay bumabati po kami ng pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Que hay vida eterna y hay muerte eterna. Y también lo que está escrito en Hechos 24:15, que hay resurrección de los vivos y resurrección de los muertos. Pero también sabemos que hay desafíos para los que hemos decidido vivir una vida en Cristo Jesús. En Juan 5:29 dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de muerte. Y como nuestra esperanza es la vida eterna, nosotros tenemos que esforzarnos por permanecer en la justicia de Dios. Eso sí, sin ignorar los desafíos que se nos presentarán en esta vida. En Mateo 25:41 dice que el castigo eterno está preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, uno de los desafíos que vamos a enfrentar es que Satanás querrá involucrarnos en la muerte eterna o en el castigo eterno. Es por eso que nosotros debemos velar cada día y siempre recordar las enseñanzas que se nos da para que estemos seguros de que estamos permaneciendo en la vida eterna. En 1 Juan 3:10 dice que en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que practica la justicia es de Dios y todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Son las cosas que nosotros en las que debemos meditar cada día y examinarnos cada día para que estemos seguros de que estamos permaneciendo en la vida eterna. Por esta maravillosa enseñanza, hermano, muchísimas gracias a Dios. Amor. Pag-ibig at kapayapaan po ang pagbati ko sa inyong lahat mga kapatid. Ayon po sa Santiago 1:20 ay sinasabi, ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Lahat po ng ginawa nating masama ay ipagsusulit natin sa araw ng paghuhukom at pati na ang mga salitang walang kabuluhan na ating sinalita. Kung naniniwala tayo sa buhay na maguli, dapat ay hindi tayo alipin ng kasalanan at bagkus ay maging alipin ng katwiran, gumawa ng katwiran at wag nang umalis dito. Manatili tayo sa paggawa ng kabutihan. Pag gumawa ka ng masama at nakamatayan mo ito, wala nang saysay ang lahat ng ginawa mo. Huwag mamatay sa pagsalangsang, sapagkat ang trabaho ng demonyo ay maghanap ng karamay na dadalhin niya sa impyerno. Huwag nating pabayaan na isaksak ng diablo ang tuot sa kapatid. Hindi tayo pananahanan ng buhay na walang hanggan. Mabuhay tayo kay Kristo at mamatay tayo kay Kristo. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon na maibahagi ko ang aking natutunan sa ating katatapos na pulong panalangin. At ang pinakadakila sa lahat ay pag-ibig. Salamat po sa Diyos. Con la misericordia del Señor, aprendí que en 1 Juan 3:7 dice: hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Los que practican la justicia son de Dios, los que no la practican son del diablo. Y la ira del hombre no es justicia de Dios, que logremos la salvación y lleguemos a practicar la justicia de Dios. Es para la vida eterna. Y habiendo sido liberados del pecado, os habéis sido ese siervo de Dios. Con la ayuda de Dios aprendí que nos muestra que hay dos destinos: castigo eterno para los que rechazan a Cristo y vida eterna para quienes permanecen en Él. Jesús es el único camino para
para el Padre, y en él recibimos entendimiento y verdad. La verdad eterna se alcanza al andar en obediencia, practicando la justicia y el amor. Debemos servir al prójimo con sencillez, vivir en la gracia que reina en Jesucristo y recordar que, ya sea en vida o en muerte, permanecemos al Señor. Por eso decimos: amor, amor, amor. Greetings of love and peace, brethren. What we have learned in the last prayer meeting is our goal as Christians is to reach eternal life. There are two divisions. There is resurrection and damnation, those of the righteous and those of the unrighteous. Our hope as Christians is for us to be included in the resurrection. Our goal is to maintain to be of the Lord. We don't want to be included in eternal damnation. How do we achieve that? We need to stay in the commandment of God. To stay in the commandment of God would mean eternal life, because the love of God is life. In Jude chapter 1, verse 21, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. What will the enemy do? He will remove you from righteousness. He will make you angry, and he will give you hate and take out love. In James chapter 1, verse 19 to 20, so then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man does not produce the righteousness of God. What will happen if we go away from righteousness? In Ezekiel chapter 18, verse 24, but when a righteous man turns away from his righteousness and commits iniquity, and does according to all the abominations that the wicked man does, shall he live? All the righteousness which he has done shall not be remembered, because of the unfaithfulness of which he is guilty, and the sin which he has committed. Because of them he shall die. Therefore, as servants of God, we should strive to live and die with Christ, to be a servant of righteousness. Let us not hate each other, but rather love, so we are not removed from the promise of eternal life. From the locale of San Francisco East Bay, we greet you with abundant love. Pagbati po, pag-ibig at kapayapaan mga kapatid. Natutunan ko po sa ating nakaraang prayer meeting na si Satanas ay tinatarget niya yung mga gustong lumakad sa katwiran ng Diyos. Tataniman niya ng poon sa kaniyang puso, sapagkat ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyo, sino man mamatay tao ay hindi pinanahanan ng buhay na walang hanggan. Unang 1 verse 3 chapter 15. Kaya po mga kapatid, manatili po tayong sumusunod sa mga aral ng Diyos at huwag po tayong padaya kay Satanas. Mula po dito sa lokal ng Al-Kubar, Kingdom of Saudi Arabia. Milyong salamat po sa Diyos. Sa Diyos po ang pinakamataas na pagpupuri at lahat ng karangalan magpakailanman. Pag-ibig! Thanks be to God once again for the opportunity to acquire more wisdom from the Word of God. What did you learn today, Brother Jean? Thanks be to God, Brother Javier. I learned that since our goal is eternal life, as taught by Jesus, it is essential to recall the message from 1 John 3:10, whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he had loved not his brother. The devil seeks to lead us away from God's righteousness and towards the punishment that awaits those who stray. He stirs up anger, knowing it does not align with God's righteousness. Therefore, we must remain fully aware and steadfast if we are to do God's will, for this makes us a target of the devil. We thank God that Kuya Daniel faithfully reminds us of these teachings and connects them to the promise of eternal life. As it's written in 1 John 3:14, we know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He had loved not his brother abideth in death. Let us also remember that
for God to hear our prayers, we must remove hatred from our hearts and allow love to reign within us. What about you, Brother Javier? Escrito Gabriel Jean, gracias a Dios lo que he aprendido hoy en la reunión de oración es que el diablo intentará arrastrarnos con él hacia el fuego eterno, que ha sido preparado para él y sus ángeles. Sin embargo, si no queremos acabar ahí, debemos vivir en Cristo, para que obtengamos la vida eterna, puesto que, como dice en Judas 1:21, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Siendo, como aprendimos anteriormente, esclavos de la justicia y no del pecado, sin apartarnos del camino de justicia, de que si así fuese, ninguna de las buenas obras serían recordadas y seríamos condenados. Por ello hay que huir de todo lo que nos pueda apartar de todo lo que el enemigo intenta. Como lo que se menciona en Santiago 1:20, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Los que no practiquen la justicia son hijos del diablo, ya que hacen su voluntad, y es que él es homicida. Por eso hay que amar a los hermanos, porque si no sucedería lo que se explica en 1 de Juan 3:15. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por lo tanto, hermanos, vamos a evitar seguir los deseos del enemigo siempre, sino que vamos a vivir siempre en Cristo, siendo esclavos de la justicia y sin volver atrás, sin dejar de practicar la justicia, amando siempre a los hermanos, porque si no seríamos homicidas como el enemigo, y no obtendríamos la vida eterna. Por esta maravillosa enseñanza, Miriam salamat po sa Diyos, pag-ibig. Salamat po sa Diyos sa mga bagong katwirang ipinapakita niya sa atin. Mga kapatid, pinapapansin po sa atin sa unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 15, na kapag tayo ay napupot sa kapatid, tayo ay considered na mamamatay tao, at tayo ay nawawala sa buhay na walang hanggan. Isa ito sa mga isinasaksak sa atin ng kaaway para tayo ay mawala sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo sa ating mga lakad. Kasi tulad na nasusulat sa Ecclesiastes 10:1, na kahit sa mumunting kabangmangan, maaring masira ang karunungan at ang karangalan. Kaya mga kapatid, katulad ng sinabi ni Kuya, tayo manatili sa katwiran, manatili sa Diyos, at manatili sa buhay na walang hanggan. Mulyong salamat po sa Diyos sa turo at aral na pinapaunawa niya sa atin. Pag-ibig! 僕の生まれたとは、人の怒りは神の義を成し遂げるものではありません。そして義を行わない者は神から出たものではありません。ヤコブ1章20節と第一ヨハネ3章10節にあります。さらにもし僕らの兄弟を憎むなら、僕らは神から出たものではなくて、悪魔から出たものです。なぜなら、ヨハネ8章44節で、あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、血塗りには立ってはしません。彼のうちには血塗りがないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら、彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。だから兄弟たち、僕らの祈りが神様に聞かれたいなら、僕らの中のあらゆる憎しみを捨てて、僕らの兄弟を愛していきましょう。その素晴らしい教えに、神様に感謝いたします。子や御心ならお会いできるのを楽しみにしております。Milyong salamat sa Diyos sa patuloy na pagkakaloob niya ng pagkaunawa sa kanyang mga katwiran sa ating magkakapatid sa MCGI. Sa awa ng Diyos ay maliwanag sa atin ang sinasabi ng Biblia na pagkakahati, na talagang may mga anak ng Diyos at may mga anak ng dyablo. Ang sabi ni Juan, dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Saan papunta yung mga anak ng dyablo? Na idadamay sila ng dyablo sa kanyang destino, sa apoy na walang hanggan, na ang sabi, inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Kaya kung sumama ka sa mga anak ng dyablo, damay ka sa destino nila, sa apoy na walang hanggan. Pero yung mga anak ng Diyos, ang pangako na sinasabi ng Biblia,
At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Kaya yung mga anak ng dyablo na naidamay ng dyablo, papunta sa apoy na walang hanggan. Pero yung mga anak ng Diyos naman, papunta sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Ang pagkakahati kasi, sabi ni Juan, ang gumagawa ng katwiran ay matwid, gaya niya na matwid. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, niyang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Yung gumagawa ng katwiran, yun ang matwid. Yung hindi gumagawa ng katwiran, hindi yun sa Diyos, sa dyablo yun. At nakita na natin na ang lahat ng utos ng Diyos ay katwiran, na yun ang hindi ginagawa ng mga hindi sa Diyos. At yung pananatili natin doon sa utos ng Diyos, doon sa katwiran, ay mangangahulugan sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya sinabi doon sa aklat ni Judas, magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos sa ikabubuhay na walang hanggan. Yung pananatilihan natin na pag-ibig sa Diyos, yun ay pagsunod sa kanyang mga utos. Kaya mananatili tayo sa pagsunod sa utos, mananatili tayo sa katwiran. At ang sabi ni Pablo, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Kaya lalakad tayo kay Kristo. At si Kristong ating lalakaran, ang sabi niya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung gusto mong makarating sa Ama, lalakad ka sa daan na si Kristo, sa katotohanan na si Kristo, sa buhay na si Kristo. Dahil yung paglakad kay Kristo ay pananatili sa katwiran, pananatili sa pag-ibig ng Diyos sa ikabubuhay nating walang hanggan. Subalit mayroong kaaway na ang ginagawa ay alisin tayo sa pananatili sa paglakad kay Kristo. Alisin tayo sa pag-ibig sa Diyos, alisin tayo sa paggawa ng katwiran dahil yung gumagawa ng katwiran, yun ang matwid. Ang isang gagawin ng kaaway, dadalhin ka sa galit ng tao. Dahil ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. At napakagandang bagay na naituturo sa atin ni Kuya ang mga detalye ng mga katwirang ito para mas madali nating maintindihan at tulong-tulong tayo sa paggawa. At makita natin yung mga bagay na maaring pagka hindi natin nakitang maliwanag, doon ka sasablay. At pagsablay mo doon, masisira na yung lahat. Nasabi ni Kuya, kahit na mai-build up mo pa o naitayo mo pa sa itaas, kung yung nandoon sa may unahan ay sablay, pag natanggal yung pundasyon, magigiba lahat yon. Kaya nga sabi sa aklat ni Ezekiel, pagka ang matwid ay humiwalay sa kanyang katwiran at gumagawa ng kasamaan at gumagawa ng ayon sa lahat na kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya? Walang aalalahanin sa kanyang mga matwid na gawa na kanyang ginawa. Maliwanag po ito na may mga punto kung saan mababaliwala yung lahat. Masasayang ang lahat dahil kung ang nangyari sa iyo, humiwalay ka sa katwiran, gumagawa ka ng ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao. Ang sabi ng Biblia, walang aalalahanin sa kanyang mga matwid na gawa na kanyang ginawa, sa kanyang pagsalangsang na kanyang isinalangsang at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala, sa mga yaon mamamatay siya. Pag yun ang nakamatayan mo, walang aalalahanin doon sa mga matwid na gawa na iyong ginawa. At sabi ni Kuya, kung minsan inaakala mo na ang isang bagay ay okay lang, para sa iyo ay maliit lang. Subalit meron palang punto na yung punto na yon ay magpapawalang bisa sa lahat ng ginagawa mo. Ang sabi sa Ecclesiastes, ang mga patay na langaw ay nagpapabaho sa ungwento ng manggagawa ng pabango. Gayon ang munting kamangmangan ay sumisira ng karunungan at karangalan. May bagay kung minsan kapiraso lang, pero sisirain yung lahat, mababaliwala na ang lahat. Kaya ipinapansin ni Kuya ang sinabi ni Santiago, ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Ito ay realidad na nangyayari ngayon. Ang gusto ng dyablo ay ialis tayo sa katwiran. Dahil pag naialis ka sa katwiran, kanya ka na, sa dyablo ka na. Kaya ang isang bagay na ipinakikilala ng Biblia para maialis ka sa katwiran, hahatakin ka ng dyablo sa galit. Dahil ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kung hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos, ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos. Yun ay sa dyablo. Trabaho ng dyablo na ang mga tao ay gusto niyang maalis sa katwiran at maisama niya.
Kaya po dapat nandoon yung full awareness natin na kung sinisikap natin na doon tayo sa katwiran ng Diyos, target ka. Target ka na ano? Target ka na may alis doon sa katwiran na mangangahulugan na hindi ikabubuhay na walang hanggan yon. At mangangahulugan yon ang pagiging kandidato mo doon sa walang hanggang kaparusahan. Kaya hinimay ni Kuya ang mga detalye kung papanong ang pagtalima sa katwiran ay sa ikabubuhay na walang hanggan. At binasa ni Kuya ang unang Juan 3:14 patuloy na ang sabi, nalalaman nating tayo nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat tayo nagsisiibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po dito na hindi talaga maaaring mawala ang pag-ibig, sapagkat sabi ni Juan, ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Talagang babalik at babalik lagi tayo sa pag-ibig. Dahil yung napupuot sa kanyang kapatid, hindi yun umiibig sa kapatid, mamamatay tao yun, kaya hindi yun pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Pagka ganoon ka, hindi ka pwedeng panahanan ng buhay na walang hanggan, nananahan ka sa kamatayan. Ang bagay na ito ay napakahalaga sapagkat ang pag-ibig ay hindi munting bagay dahil ang sabi, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ang pag-ibig, kaya hindi munting bagay ang pag-ibig. Ano po ang isang punto dito? Yung munti ay sumisira dahil ang sabi nga, ang mga patay na langaw ay nagpapabaho sa ungkwento ng manggagawa ng pabango. Gayon ang munting kamangmangan ay sumisira ng karunungan at karangalan. Kung yung munting kamangmangan ay sumisira, paano kung yung pinakadakila ang mawala? You will be totally destroyed. Bakit po? 1. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Tapos, yun ang mawawala. Ano ang isang panggagalingan para mawala yung pag-ibig? Yung puot na isinasaksak ng dyablo. At kung sino ang nasa katwiran, sa iyo mas ipapasok ang puot para ikaw ay hatakin ng dyablo. Dahil ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. At kapag ikaw ay sa dyablo na, ang sabi sa 8:44 ng Juan, kayo'y sa inyong amang dyablo, siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una, siya'y isang sinungaling at ama nito. Ama siya ng ano? Ama ba siya ng sinungaling lang? Hindi. Ama siya ng mga sinungaling at ng mga mamamatay tao. Ang sabi ng talata, kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao. Kung ang nasa niya ay pumatay dahil mamamatay tao siya, ang sabi, ang mga nasa ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Yun ang ninanasa ng mga anak ng dyablo na mamamatay tao. Kaya ang dyablo ang ama ng mga sinungaling. Siya rin ang ama ng mga mamamatay tao. Kaya nga sabi ni Juan, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Kaya yung galit ng tao na hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos, diyan ka dadalhin ng dyablo sa pagiging mamamatay tao. Ano ngayon ang ibig sabihin? Kung mayroong sasaksakang higit niyan ang dyablo, yung gusto niyang may alis sa katwiran at madala niya doon sa parusang walang hanggan para wag kang panahanan ng buhay na walang hanggan. Ano po ngayon ang dapat nating maintindihan? Sabi ni Kuya, mag-ingat po tayo. Kung ganoon ang sistema mo noong nandun ka sa pagiging alipin ng kasalanan, ang sabi ni Pablo kay Tito, sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya na nagsisipaglingkod sa saring-saring masamang pita at kalayawan na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, mga napupuot at tayo'y nangagkakapuotan. Nawala ka na doon sa pagiging alipin ng kasalanan. Babalikan mo pa ba ang pagiging alipin ng kasalanan? Babalik ka ba doon sa unang panahon na nasa kadiliman ka? Baka ang akala natin, hindi ko naman ginagawa yan. Hindi ko ginagawa yung ganon. Hindi naman ako ganon. Pero may puot ka naman sa kapatid na yan ay isinasaksak ng kaaway. Little you realize, inaalis ka sa buhay. Kasi ang sabi ni Juan,
At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Yung buhay na yun ay na kay Kristo, kaya nga sa Kanya tayo lalakad. Ano ngayon ang sabi sa pagpapatuloy? Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa puntong ito ay may ipinapansin si Kuya na napakagandang bagay. Ang kasunod kasi na sinabi ni Juan, at ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Bakit po? Kasi meron tayong buhay na walang hanggan. Ano po ang significance? At kung ating nalalaman na tayo dinidinig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa Kanya'y ating hiningi. Kasi nasa atin ang buhay na walang hanggan. Ano ang significance? Kung pinananahanan ka ng buhay na walang hanggan, makakaasa ka na pag humingi ka sa Kanya, pinapakinggan ka niya. Kung hindi ka napupuot sa kapatid, pero kung napupuot ka sa kapatid, hihingi-hingi ka, tapos aasa ka. Pagkapuot ang nasa iyo, may makikinig din sa iyo, yung isang tatay, at yun ang dyablo kasi sa kanya ka na. Pero asahan mo ang pakikinig ng Diyos, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Kaya dapat alisin natin ang puot para tayo pakinggan ng Diyos at matiyak natin ang Diyos ang makikinig sa atin. At dapat na laging maging layunin natin sa buhay, yung tayo ay doon sa katwiran makapanatili. Dahil yung nananatili sa katwiran, nananatili sa pag-ibig sa Diyos, meron yung buhay na walang hanggan, meron yung ikabubuhay na walang hanggan. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri, magpakailanman. At sa ating sama-samang masayang pakikinig na muli ng mga katwirang inihahanda ng Diyos para sa ating magkakapatid sa MCGI, naririto po si kapatid na Daniel Razon.